Kami po ay nandito ngayon dahil marami pong kami natanggap na reports na hinihikayat na ang ating mga kababayan na mag-preemptive evacuation at marami po ang ayaw sumunod. Kaya magkakaroon ng forced evacuation sa iba't ibang mga lugar na kakayanin pa. Kaya po, ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan ay mag-preemptively evacuate na po tayo upang sa ganon, hindi huli hihingi ng rescue. Kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Yes po, tuluyan na ito na lumabas sa ating kalupaan at sa kasalukuyan ay yung direction niya ay nananatiling generally pa-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas sa paligid nito, yung hangin na yon ay umaabot ng 230 kilometers per hour. Kagabi po ay naglandfall ito dito sa probinsya ng Aurora. Ganap na 9:10 ng gabi. At pag landfall po niya dito sa Bacnotan, Aurora, ay humina na siya dahil sa interaksyon niya sa kalupaan. At ganoon din naman, nabawasan yung enerhiya na tutulong sa kanya na mag-intensify. And by 11 p.m. kagabi, ay naging isa na siyang typhoon from super typhoon bago ito mag-landfall. At binaybay niya yung mga probinsya ng Aurora, ganoon din yung probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, and eventually sa La Union, at ngayon po ay nasa coastal waters na ito ng La Union. Also, meron din tayong team na tinatawag natin na Storm Chasers from Pag-asa at pinuntahan po nila yung ating Aurora station at doon po sila nag-conduct ng in-situ observation or doon po sila mismo pumunta para i-measure yung magiging wind speed, yung magiging sitwasyon. And don't worry po dahil ligtas naman po sila at moving back po dito sa ating track na kinukwento natin kanina. So, dinidiscuss natin kanina, nagpapatuloy pa rin yung kanyang northwestward na direksyon. At eventually, paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility, bukas ng madaling araw ay magbabago yung direksyon nito from northwestward ay magiging northward. And eventually, sa labas ng Philippine Area of Responsibility by Wednesday and pag Thursday na ng madaling araw o kaya naman ay Wednesday ng midnight, ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil sa high pressure system na nakakaapekto dito. At yun yung tumulong sa kanya na mag-northward and eventually ay northeastward. Pero ang magiging epekto na lamang nito sa atin ay by Thursday and Friday, yung trough or yung extension niya, dahil malaki po ito. By the way, yung radius niya ay umaabot ng 780 kilometers from the center. Ibig sabihin, around 1,500 kilometers yung diameter o yung lawak na associated dito kay Bagyong Uwan. And by Friday ng tanghali or afternoon ay nasa labas na ito muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ay meron pa rin tayong nakataas na signal number 1 hanggang 4.
at unti-unti pa lamang po natin mararamdaman yung improved weather condition or kabawasan sa mga pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ganoon din naman, mababawasan na yung mga nakataas natin na signal number 4 hanggang pababa sa 1. Also, ngayon ay gusto na po natin ipakita yung mga lugar na kung saan nakataas tayo ng signal number 4. Yung signal number 4 po natin ay merong lead time na 6 hours. Ibig sabihin, for the next 6 hours, dun pa lamang o habang within this time frame ay mararanasan na natin yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng 118 to 184 kilometers per hour. Yan po yung pangalawa sa pinaka severe natin. Ngayon po, dahil typhoon category na lang, signal number 4 na lamang yung pinakamataas nating issuance. Kapag super typhoon naman, umaabot po yan ng signal number 5. So yung mga signal number 4 natin ay nakataas na lamang dito sa central and southern part ng Ilocos Sur, ganun din naman sa southern part ng Abra, dito rin sa probinsya ng La Union, sa northwestern part ng Mountain Province, ganoon din naman sa western part ng Ifugao, buong Benguet, western part ng Nueva Vizcaya, northern and western part ng Pangasinan. Signal number 3 naman, ibig sabihin naman ng signal number 2, 3, ay meron niyang 12 hours na lead time. At dito po yan sa probinsya o southern part ng Ilocos Norte, southern part ng Apayao, yung natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, Kalinga Province, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, western portion ng Isabela, ganun din yung probinsya ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng probinsya ng Quirino, northwestern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern and central portion ng Zambales. At signal number 2 naman, yung signal number 2 natin ay may lead time na 18 hours. Signal number 2 naman, dito sa natitirang bahagi. Ito po yung mga nakakulay yellow. Natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Apayao, Cagayan Province, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, probinsya ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Tarlac, natitirang bahagi ng Zambales. Ganon din naman dito sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal, kasama yung Metro Manila. Signal number 2 pa rin po tayo dito. Kasama yung Cavite, Laguna, northern and central portion ng Quezon, northern portion ng Camarines Norte, at Batangas, and then northern portion din ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Signal number 1 naman, itong mga nakakulay blue. Kasama dyan yung Batanes at ganoon din naman yung natitirang bahagi ng Occidental and Oriental Mindoro, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, natitirang bahagi ng Quezon. Kasama dito yung Burias Island, ganoon din naman yung probinsya ng Albay, Sorsogon, ganoon din Ticao Islands, at yung northwestern portion ng Northern Samar. Dahil sa lawak nitong si Bagyong Uwan ay umaabot pa rin sa ilang bahagi ng Visayas. Ganoon din naman sa northern and central portion ng Masbate, kasama yung probinsya ng Romblon, Aklan, Capiz, northern portion ng Iloilo, northern and central portion ng Antique, kasama ang Cuyo Islands, Calamian Islands, at ganoon din naman yung northern part ng Palawan. Ayan po yung may mga kinalaman sa lakas ng ulan. By the way, yung signal number 1 natin ay meron namang lead time na 36 hours. Bukod po dun sa mga binanggit natin, from signal number 1 hanggang signal number 4, ay may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin na hindi kasama dun sa itinaas natin from signal number 1 to 4. Kasama po dyan today, yung probinsya ng Palawan, yung buong Visayas, yung mga hindi nakataas sa signal number. Ganoon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Sorsogon, Davao Occidental at Davao Oriental. Ibig sabihin, kahit na napakalayo nila dun sa sentro nitong si Bagyong Uwan, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin. Ganoon din naman bukas, ay magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin na umaabot ng hanggang 88 kilometers per hour sa malaking bahagi ng Luzon, kasama yung probinsya ng Iloilo at Guimaras. Ganon din naman, by Wednesday ay mananatili dahil sa extension nitong si Bagyong Uwan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Patungkol naman sa mga pag-ulan na ating inaasahan, ito pong rainfall outlook natin or yung tinatawag natin na weather advisory ay ini-issue natin every 8 hours at tumataas din yung frequency natin ito. So ang susunod natin na weather outlook for or weather advisory ay mamayang 11 a.m. So ito pong pine-present natin ngayon ay yung issuance natin nung 5 a.m. pa. Kaya yung 5 a.m. natin na live weather update ay ito rin yung ipapakita natin ngayon. So orange, ibig sabihin ng orange, 100 to 200 millimeters.
Ang ibig sabihin yan ay sa isang probinsya, posible pa rin yung kalat-kalat na mga pagbaha. Dito yan sa probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman dito sa mga nakakulay dilaw na probinsya. Yung mga naka-gray area, yan po yung hindi natin nakataas sa ating weather advisory, pero that doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan, pero hindi na kasing lakas o kasing dami ng mga nakataas natin dito sa weather advisory. Also, meron din tayong heavy rainfall warning from our regional Pag-asa offices. Yun naman yung nagte-text sa atin na kapag naka-red na, naka-orange from NDRRMC. At patungkol naman sa daluyong o yung storm surge warning natin, nananatili ito na nakataas. Yung daluyong, by the way, ito yung hampas ng alon papunta sa ating dalampasigan. At yung hampas na yon, ibig sabihin yung tubig na galing sa dagat ay aabot sa ating kalupaan na pwedeng makasira ng mga infrastruktura o ating mga bahay kapag tayo nakatira sa coastal areas o malapit sa baybay dagat. Nakataas pa rin sa kulay pula yung malaking bahagi ng Luzon. Actually, buong Luzon ay may storm surge warning. Pero nakakulay pula, ibig sabihin more than 3 meters yung posible natin na maranasan na storm surge dito sa mga areas na ito. And then orange naman, 2.1 hanggang 3 meters. So western part ng Southern Luzon, ganun din naman yung western part ng Visayas. And then hanggang 2 meters naman dito sa kulay dilaw. So yan yung malaking bahagi ng Bicol region. Also, meron din tayong nakataas na gale warning. Yung gale warning naman natin, kapag pumalaot pa yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mangingisda nating kababayan, ay posible silang makaranas ng aabot ng 12 meters. Posible din na mas mataas pa sa 12 meters. Kaya wag po muna tayong papalaot. Lalo na, kung maliit na sasakyang pandagat, ibig sabihin ay, of course, kahit na paulit-ulit po tayo at alam naman natin na hindi dapat pumalaot, gusto pa rin po natin na banggitin. Kasi after all, ang gusto natin pahalagahan dito ay yung ating hindi lang properties, kundi ganun din yung ating mga buhay. Kaya wag po tayong pumalaot pansamantala sa kasalukuyan. So para po, karagdagang impormasyon lang po sa mga kababayan natin na halimbawa, para po ito sa mga hindi pa aware. Ganito po yung itsura ng Pag-asa website kapag pinuntahan natin pag-asa.dost.gov.ph, ganito po yung lalabas. At i-click po natin dito sa tropical cyclone and then bulletin po yung i-click natin. Kasi kapag advisory, ito po yung mga bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Advisory yung nilalabas natin. Pero kapag nasa loob ng PAR, bulletin po yung nire-release natin. And every 3 hours po tayo nag-i-issue ng bulletin, lalo na kapag landfalling yung bagyo, katulad nitong si Juan. Kapag kinlik po natin yan, ganito po yung itsura na lalabas. So yung pinresent po natin na track kanina, ay dito rin natin makikita. Andito rin yung impormasyon sa susunod niya ng mga paggalaw. At kapag kinlik po natin itong PDF file, itong PDF na icon, ay ganito po yung lalabas. Tutulungan lang po natin na mas maintindihan ng ating mga kababayan paano natin ito madadigest o paano natin ito maintindihan. So ito po yung ika-17th na number ng ating bulletin. Ito yung pangalan ng bagyo, international name niya, at yung date. Mahalaga po dito yung issued time, kung kailan natin ito in-issue. And this time, 8 a.m. po ito. At dito naman makikita natin yung general description dito kay Bagyong Uwan. So nananatili siya na typhoon category and then nagmo-move daw siya west-northwestward. So yun po yung binanggit natin kanina. Dito naman ay dito natin malalaman yung lokasyon niya. At dito binabanggit na nasa 125 kilometers ito away from Bacnotan, La Union. And then yung intensity niya, sustained winds, at ganoon din naman yung kanyang radius na 780 kilometers per hour. At yung forecast track natin, halimbawa, gusto lang natin malaman yung lat long o yung specific information sa bawat points na yan, every 12 hours po, ito po yung inilalabas natin dito. Mamayang 5 p.m., nandito na siya sa latitude and longitude na lokasyon, at ito yung area niya. 220 kilometers west ng Sinait, Ilocos Norte. Ilocos Sur. And then, maximum sustained winds, and then category, at yung magiging movement niya. So, I hope na at some point ay makatulong po ito. At ganoon din naman sa ating mga kababayan na pumunta ng evacuation center, mag-ingat po tayo kapag babalik na tayo. Siguraduhin po muna natin na meron ng basbas o pahintulot ng ating mga local government units bago tayo bumalik dahil posible na mapanganib yung ating pagbalik, lalo na kung galing pa tayo o nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar. At yan po yung ating update. Ang susunod natin na live weather update at ang susunod natin na bulletin ay mamayang 11:00 ng umaga. Ako po